Hindi lahat ng mga teacher na pwedeng mag-loan ay naglo-loan. Bagong salta ka ba sa DepEd? Fresh na fresh, wala pang loan, buo pa ang sahod, at nagbabalak kang mag-loan? Tapusin mo muna ang video na to, baka isa ka sa mga pwede nang mag-loan pero hindi pa dapat. Hello, ako nga pala si Christopher Orbillo. 10 taon na ako sa DepEd, nagkanda baon-baon na rin sa utang. At sa channel na to, ibabahagi ko yung mga experience ko, yung mga pagkakamali ko pagdating sa paglo-loan. Para hindi mo na mapagdaanan at hindi ka matrap sa loan cycle. At hindi ka mabansagang tiga-London. Loan dito, loan doon. Bago tayo magsimula, eto muna kwento. Ang unang experience ko sa paglo-loan ay noong mga 23 years old ako noon. Binata pa, wala pang malaking obligasyon, sarili ko pa lang yung income ko. At ang rason kung bakit ako nag-loan ay bumili ako ng budget meal na sasakyan. Sa pag-aakala ko na mas makakatipid ako, pero kabaliktaran, mas napagasto ako. Dahil yung mga budget meal pala ng mga sasakyan, pagka bili mo at ginagamit, una okay pa. Pero habang tumatagal, lumalabas yung mga sakit-sakit. Sa una, maliliit pa lang, pero pag tumagal-tagal, yung mga grabe na mga sira ang lumalabas. Dahil sa inis, sa kapabalik-balik sa pagpaparepair, dinispose ko yung sasakyan na yon kahit palugi. At nag-loan ulit ako, pinandagdag, sa napagbentahan ko para pang down ng brand new. Oo, maayos ngayong sasakyan, brand new, walang problema sa takbo. Kaso yung monthly payment naman ang inaaray ng bulsa ko. So may loan ako na kinakaltas sa sahod ko, tapos meron pa akong monthly na bayarin sa down payment. Aray. Dahil sa inis, emosyon ang pinairal ko sa pagdidesisyon na mag-loan, ayun, napahamak tuloy ako. Isang klase ng teacher na hindi pa dapat mag-loan kahit pwede na ay yung teacher na emosyon ang pinagdidesisyon. Kung malungkot ka, galit ka, o kaya pagod, stress sa trabaho, sa school, o kaya naiinggit ka, nape-pressure ka, o kaya na-hype ka, please lang, huwag ka munang pumirma ng kontrata. Halimbawa, dahil pagod ka sa school, na-stress ka, nalulungkot ka, at pakiramdam mo gusto mong mag-unwind. Pero kapos sa budget, tapos paglo-loan ang option mo. Nako, baka mag-unwind panandalian, pero buwan-buwan stress ang mapapala mo. Dahil sa kaltas sa sahod mo. O di naman kaya ay nainggit ka sa co-teacher mo, may bagong version model ng iPhone. Tapos ikaw naman tong nainggit pero kulang ang budget, paglo-loan ang takbuhan mo, naku, delikado yan. Nasatisfy mo nga yung cravings mo na magkaroon ng bagong gamit, pero buwan-buwan ka namang magigipit. Okay lang ba sa'yo yan? At panghuling halimbawa natin dyan, example, mayroong bagong nag-offer sa'yo ng business opportunity na kapag nag-invest ka ng ganito kalaking halaga, bababawi mo na in just a few months, tapos may kikitain ka pa. Ikaw naman tong walang ganong kalaking halaga, paglo-loan agad ang naisip mo. Nako, mag-isip-isip muna bago pumirma. Delikado yan. Kapag too good to be true, umiwas ka na. Baka mapahamak ka lang. Hindi ka pa dapat qualified mag-loan kahit pwede na, kung emosyon mo ang pinapairal sa pagdidesisyon. Isa pang klase ng teacher na hindi pa dapat mag-loan kahit pwede na ay yung teacher na wala pang malinaw na plano kung saan gagamitin. Kung ikaw ay nakikiuso lang sa mga kapwa mo teacher na may mga loan, o kaya na marketing ka lang ng mga magagandang salita ng mga hente na mababa lang yung kanilang interest at hindi mo pa alam kung saan mo gagamitin yung pera, please lang, huwag ka munang pipirma, huwag ka munang papayag na ma-loan ang sahod mo. Dahil ang bilis maglaho ang cash ngayon. Ang daming mga temptation. Isang browse lang sa cellphone mo, mamaya naka-order ka na. Pagdating, parcel na. Ang bilis, di ba? Ang daming mga temptation sa mga pagkakagastusan ngayon. Kaya kung mabilis mo lang na-access yung pera, yung cash dyan sa bulsa mo, hindi mo namamalayan, ubus na pala. Kaya kung wala kang malinaw na pagkakagastusan o kaya project, hindi mo alam kung saan pupunta yung ilo-loan mo,
hindi ka pa dapat pwedeng mag-loan. Kung hindi ka pa marunong mag-handle, humawak ng sahod mo, lalong-lalo na hindi ka pa qualified humawak ng malaking utang. Kaya bago ka mag-loan, alamin mo muna kung saan mapupunta at siguraduhin mo na mas malaki ang benefit kaysa sa stress na ibibigay sa'yo. At isa pang klase ng teacher na hindi pa dapat mag-loan kahit pwede na ay yung teacher na kakatapos pa lang, kakagraduate pa lang mag-loan. Experience mo naman yung buhay na walang loan. Experience mo naman yung buhay, yung buwan-buwan na buo ulit ang sahod mo. Kahit chat ng chat, text ng text yung mga loan institution na pwede ka nang magre-loan, pigilan mo ang sarili mo. Baka maging habit mo na yan at tuluyan kang mabaon at hindi na makaahon sa utang ng utang. Bakit ko nga ba sinasabi to? Dahil naniniwala ako na kapag tayong mga teacher, walang loan free ba? Mas creative tayo, mas nagagampanan nating maayos yung ating trabaho at mas masayang pumasok sa school at after a month na pagtatrabaho, meron tayong nakikitang at nahawakang sahod. 'Di ba? Fulfilling 'yon. Iba yung may peace of mind at creative tayong mag-isip. Marami tayong mga naisip na option, opportunity na pwede pa tayong kumita kaysa mag-loan ng mag-loan. Ang kalaban kasi natin dito ay kapag baon tayo sa utang, kapag hindi na tayo nakakaahon sa utang, nawawala yung creativity natin. Kumbaga, umaasa na lang tayo sa pag-loan, pag-utang ng pag-utang na kahit napakaraming opportunity dyan para kumita is hindi na natin nagagawa. Kung isa ka ring teacher, kaguro na naniniwala na mas may peace of mind tayo at mas creative tayo mag-isip kapag wala tayong loan at magagampanan nating maayos yung ating trabaho at makakapag-create pa tayo ng mas marami pang opportunity na pwede pang kumita kaysa mag-loan ng mag-loan. Mag-join ka sa binubuo kong grupo na Ka-Loan Squad. Ito ay samahan ng mga teacher na gustong makaahon sa pagkakabaon sa utang. Samahan ito ng mga teacher na gustong maging loan free. Samahan ito ng mga teacher na gusto ng peace of mind at gusto ng mas creative trumabaho para mas makapag-isip pa ng mga iba pang pwedeng pagkakitaan na hindi lang umaasa sa reloan ng reloan. So join ka doon kung interested ka, nasa comment section yung link. Kung isa ka ring teacher na nagkabaon-baon sa utang, reloan ng reloan at hindi na makaahon, heads up lang, mayroon pa tayong time para baguhin yung takbo ng buhay natin. Kung nagkamali man tayo sa ating mga desisyon nun, meron pa tayong time para ayusin. Mahalaga, gising na tayo at hindi na tayo bulag sa mga naging consequence ng ating mga maling desisyon sa paglo-loan. Kumbaga, lesson learned. At kaya pa nating itama, sabay-sabay tayong makaahon. O kung nagustuhan mo tong video na to, pa-follow naman yung aking page. And palike and share na rin tong video na to. Baka sakaling mapanood din ng mga kapwa nating guro na nagkandabaon-baon din sa utang. Muli, ako si Christopher Orbillo, isang kaguro tulad mo na nagkandabaon-baon din sa utang, pero ngayon nagsasabing pass na sa loan. Promise. Bye-bye!